Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. At sa ating ipaglingkod sa ngayon, ito po ay unang serye ng Ephesians chapter 4, verse 6. At ito ay binabahagi natin ito hanggang sa 5 sermon series dahil sa marami tayong mapupulot dito ng mga aral. So, kung basahin natin ito sa English, then sa Tagalog. At ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Nang sabi rito, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang suma sa ibabaw sa lahat at suma sa lahat at nasa lahat. One God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Ang ating kunan muna ng unang serye rito ay ang Ephesians chapter 4 verse 6a. Na sinabi rito, one God. So ang ating subtopic, because the main topic for this verse is God is one Father of all, our subtopic today is one God. Ito ay sa first subtitle natin ito. So tatlong bahagi there are 3 biblical proofs to consider that God is one. First, there is only one true God. The second is God is wholly one. Then, there is only one person of God, which is Christ. Ito mga minamahal ay malaking bagay na malaman natin ang pinaka-aral ng banal na kasulatan. Dahil sa 8 bilyon katao ang sa planeta natin, and Christians are more or less 3 billion dahil ang Catholic Church ay almost 2 billion na sila eh. So, other religions, yun na ang iba-iba na, Muslim, iba't ibang relihiyon, katulad Hinduism, Buddhism, at iba't iba pa. So, sa buong planeta ay bukod tangi ang banal na kasulatan, ang ginagamit natin ay Old and New Testament. So, dapat natin malaman dito na unang-una, tayong mga Hintil ay wala pa tayong Diyos eh. Ang nakipag-covenant ang Panginoon sa mga Israelita, Old Testament, sila ang unang pinili ng Diyos. At magpasalamat nga tayo na sa huling mga araw ay tinawag niya tayo at nakakilala sa Kanya. So, ang Biblia, this is a historical book. Dahil ang hindi nasusulat sa world history ay nasusulat sa banal na kasulatan. See, yung mga unang mga hari
before the Empire of Rome. Nandoon na yung mga sinauna pang mga katulad ng mga Egyptians, mga Israelita na sila ang mga pinaka-main characters ng Biblia. So sa ating unang punto rito, there is only one true God. So, the Lord God uses the people of Israel to reveal His existence. Pinili niya ang mga Israelita upang makilala siya sa buong mundo. At ang pagpakilala ng Diyos ay nakipagtipan siya sa bansang Israel. Old Testament Israel. Itong mga Israelita dyan sa Middle East, mga ano na lang yan mga apo sa pinaka-apo na ng pinaka-ancestor nila na si Abraham, the ancestors of both the Muslims and the Israelites. So tayo, nakabahagi lang tayo sa awa ng Panginoon. Tawag sa atin, hintil. Wala pa tayong Diyos. So nakipagtipan ang Panginoong Diyos sa mga Israelita, tinawag si Moses. Dahil ang mga Israelita ay nagiging alipin sa Egypt. So doon sa Mount Sinai, bumaba ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ay nakita ni Moses na bakit nagliliyab doon sa Mount Sinai. So umakyat siya. Pag-akyat niya, nakarinig siya ng boses, Moses, alisin mo ang iyong mga sandalyas dahil ang iyong apakan ay it's a holy ground. See? Narinig ni Moses ang boses pero wala siyang nakikita. So ang Diyos, mga kapatid, wala nakikita si Moses kundi boses lamang. Kaya nga ipinapakilala ni Moses sa mga Israelita sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 6, nang ibinigay ng Diyos ang tipan sa kanila, nagpakilala rin ang Panginoong Diyos sa kanila. Kaya blessed ng mga Israelita dahil sila talaga ang unang tinawag. They are the covenant people of God. So sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 6, ay makita natin dito na nakipag-usap ang Panginoong Diyos kay Moises at ibinigay ang covenant. Nasabi niya rito at sinabi ng Panginoon kay Moises, versikulo 1 hanggang 6, Exodus Kapitulo 6. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ngayon iyong makikita kung ano ang gagawin ko kay Faraon sapagkat sa pamagitan ng isang malakas na kamay ay payayaunin niya sila. Sabi rito. At sa pamagitan ng isang malakas na kamay ay palalayasin niya sila sa kanilang lupain. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. At ako'y napakita kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. At sa akin ding pinagtibay ang aking tipan sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Kanaan, ang lupain ng kanilang pakikipamayan na kanilang pinakipamayanan. At bukod dito ay aking narinig ang hibik ng mga anak ni Israel, ng mga binibinbin ng mga Ehipsyo sa pagkaalipin.
at aking naalaala ang aking tipan. Ito ay sa versikulo 6. At kung puntahan natin ang Exodus 20, doon na niya ibinigay ang kanyang tipan. So ito ang kanyang sinasabi. Dito ngayon, nagpakilala ang Panginoon. Nang sabi niya rito, dahil nakipagtipan siya, ibinigay ngayon ang kanyang covenant. Ang sabi rito, at sinasalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipsyo sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inaanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salit-saling lahi ng mga napupuot sa akin. At pinagpakitaan ko ng kaarawan ang libu-libong umiibig sa akin at tumupad ng aking mga utos. So pansinin natin mga kapatid sa versikulo 2. I am the Lord thy God, which have brought you out of the land of Egypt and of the house of bondage. Ibig sabihin, ang mga Israelita, mga alipin sila. So, ibig silang palayain ng Panginoon, pero nagpakilala muna ang Panginoong Diyos sa kanila. Dito, sa ating first declaration dito that there is only one true God, nagpakilala ang Panginoon. Ginamit niya ang salitang ako. I am the Lord your God. I am, sabi niya. So, it is in the first person singular. So, ibig sabihin dito, ang Diyos ng Israel, isa lang. See? Isa lang. Walang iba, no? Maliban sa Kanya. Dahil nung nakipag-usap ang Panginoong Diyos, walang ibang nakikita si Moises at walang ibang dinig. So, dahil dito, ay sinasabi ni Moises sa mga Israelita, sabi sa kanila, dito sa Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 9, ang sabi rito, Deuteronomy chapter 4, verse 12 up to 19. 12 up to 19. Ang sinasabi rito ay, at ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy, inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita. Ang inyong lamang narinig ay isang tinig at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. At iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon na turuan ko kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong magagawa sa lupaing inyong paroroonan, upang ariin, ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo. Nang araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb, mula sa gitna ng apoy, baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inaanyuan, nakawangis ng alinmang larawan, nakahawig ng lahat ng lalaki o ng babae, nakahawig na anumang hayop na nasa lupa, nakahawig na anumang ibong may pakpak,
na lumilipad sa himpapawid. Nakahawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, nakahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa, at baka iyong itingin ang iyong mga mata sa langit, at kung iyong makita ang araw at ang buwan at ang mga bituin, sangpo ng buong natanaw sa langit, ay mabuyo kayo at sambahin at paglingkuran na binabahagi ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. So, ibig sabihin dito mga kapatid, ang Diyos, iisang Diyos, nakipag-usap kay Moises, walang ibang naririnig, isa lang kanyang kausap, pero wala siyang nakita. So, dito ay consistent na sinasabi ng banal na kasulatan na nakipagtipan ang Diyos sa bansang Israelita. Walang nakita, boses lang. So, ipinagbawal ang paggawa ng anumang klaseng larawan, nakahawig ng babae, ng lalaki, na nakikita natin. At ang sabi pa rito, kahit anong klaseng hayop, anong hitsura, hindi dapat igawa. Kahit ng mga bituin, ang mga buwan, hindi dapat sambahin, kundi ako lang. So, I am, sabi ng Panginoon. So, dito, ibig lang sabihin dito mga kapatid na ang covenant ng Panginoon, unang-una sa Israel. So, tayo bilang kabahagi ng Diyos ng Israel, matagal pa bago nangyari. Mga almost 2,000 years pa bago nangyari mula roon sa Old Testament hanggang pagdating sa New Testament. Ang ating panahon, ang ginagamit natin Gregorian calendar no? May sariling kalendaryo ang mga Israelita. So, tayo ang ano lang niyan, ang diferensya lang diyan ang kalendaryo ng Israel, 28 days bawat buwan sila ang ating Julian calendar ay 30, minsan 31. Kaya magkaiba. So, dito, ibig ko lang sabihin dito na pinaparating sa atin ng banal na kasulatan na unang nagkaroon ng Diyos, nagpakilala ang Diyos sa bansang Israel. So, batay ito sa banal na kasulatan at ang kasulatang ito ay ibinahagi rin sa atin ang tinatawag na New Testament, ang katuruan na consistent pa rin na ang Diyos ay Espiritu at sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. John 4:24. So, dito, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kasi iisa lang ang Diyos, ay mag-umpisa roon sa Old Testament, ang kanyang pangalan ay Jehovah. Yan po ay transliteration ng YHWH. Ang sa Biblia kasi, Hebrew, so kung anuhin mo yung YHWH, ang tunog niyan ay either Yahuwah or Jehovah, parang ganon. Ano ha? Yung W minsan letter V. So nevertheless, tayo, kasi kung hindi natin malaman at kilala ang Diyos na sinasamba ng Israel, ay maligaw din tayo. So mini-maintain ng banal na kasulatan ang iisang Diyos. Pagdating ng New Testament, ay biglang nagpakilala at ipinakilala ang tunay na Diyos. So, ang Diyos bilang ipinakilala rito na siya sa Isaiah 9:6, ito ay isang hula na ibinigay sa Israel. That the one true God is the Father, whose name is YHWH. Sa English po, isinalin po sa salitang Lord. Lord, YHWH. See? Sa New Testament,
dumating ang fulfillment ng prophecy ni Propeta Isaiah. Isaiah 9:6. Sa Isaiah 9:6, ipinakilala roon na ang Diyos ay siyang Ama. See? Tatawagin siyang Ama. Pagkatawag sa kanya na Ama, ito ay revelation ito sa Israel. So dito, kung ating basahin, ito nagiging misteryo mga kapatid. Dahil ang hula na ito, kahit na hanggang ngayon, ito po ay hindi ito pinapaniwalaan ng Israelita na nangyari na ito. See? Ang New Testament, hindi po yan ni-recognize ng bansang Israel, ng mga Israelite. Hindi po. Ang kanilang Biblia ay tinatawag na Israeli Bible or Old Testament lang. So, itong bagay na ito ay, ang hula ay sinabi sa Isaiah 9:6 ng ganito. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ang hulang ito po ay patungkol po ito kay Kristo. Sa Old Testament, hindi natin mabasa ang salitang Kristo, pero mabasa natin yung pangalan niya bilang sa banal na kasulatan ay Yeshua. Yeshua, the Savior. So, ibig sabihin dito, mga minamahal, ang hula ay hindi pa nangyayari dahil ang mga characters noon, mga Old Testament Israel. Nang dumating na ang New Testament, nagkaroon ng fulfillment ng prophecy. Di ba ito ang palaging sineselebrate ng majority ng mga Christians yung ipinanganak ng December 25 ng Christmas, yung Jesus Christ. No, yun ang kanilang December 25. So hindi natin questionin yan, panampalataya nila yan Sa Biblia, wala pong nakasulat dyan. Ang ibig ko lang sabihin dito, nangyari talaga ang hula. Dumating ang Kristo. Tandaan natin mga kapatid, sa Old Testament, bumaba ang Ama doon sa Mount Sinai, siya ay Espiritu. Siya lang mag-isa, walang nakikita si Moses kundi tinig lang. Tinig lang. At wala siyang ibang kausap kundi yung Diyos na tinatawag na YHWH. Sa ibang salin ay Jehovah, sa salin ng Katoliko, sa Protestante ay Yahweh. So kung makarinig kayo, Jehovah. Kaagad, mag-register sa atin? Mga saksi ni Jehovah, parang gano'n, Pero actually, nasusulat po yan kasi sa banal na kasulatan, sa Christian, saka kung anuman, ay nakasulat doon, either Jehovah, yung ibang sali naman sa magandang balita, Biblia ay Yahweh. So interchangeable po siya. Kaya either Jehovah or Yahweh. Kaya lang, ganito. Ang translation kasi ng Biblia, lalo na sa mga Protestants at Catholics, yung YHWH na Yahweh or Jehovah, ginawa nila sa English na Lord, capital L, capital O, capital R, capital D. Iyon ngayon ang nagbigay ng controversy sa ating panahon. Kasi kung hindi malalim ang karunungan mo sa Biblia, basa ka lang ng basa tapos marinig mo,
hindi mo ma-relate. Ano ba yung YHWH? Ano ba yung Jehovah? O ano ba yung Yahweh? Salita Lord. Pagkatapos, naging Panginoon sa Tagalog. At sa iba't ibang mga lingwahe, naiba rin siya. Nevertheless, sa English ay Lord. So, pagka mabasa natin na Lord, naging generic tuloy yung sa halip na there is a particular name. See? Ang name na yon na YHWH, the Savior, is Yeshua. Yung Yeshua po ay pagdating ng New Testament, siya po si Lord Jesus. See? May mga reliyon nga iba na pagka gamitin mo yung Jesus, sabihin nila hindi ka ligtas. See? Dahil Yeshua yung nakasulat Ano naman talaga yon? Talagang totoo na Yeshua. Kaya nga lang, sasali ng English ay Lord, then yung Yeshua, ginawang Jesus because Jesus sa Grigo at Jesus din sa Latin. Pagdating sa atin, Jesus, letter H na, no? Sa English ay Jesus. Jesus, yeah. Then, this Yeshua is, ibig sabihin dito ay Jehovah is salvation. Yan ang pangalan ni Jesus. Jehovah is salvation. So kung balikan natin ng Isaiah 9:6, unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name, tanda natin dito, his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father. So the name of the Son, hindi po yung Son, hindi po ang anak, ang tawaging Ama. So dito, alam niyo po, kaya maraming mga iba't ibang doktrina ang nagpagulo na sa ating isipan. Pero kung ituon lang natin na ang ating tagapagligtas ay ang Panginoong Jesucristo, na His name is Yeshua, sinabi rin, Emmanuel, God with us. Kaya nga ang pangalan ng Jesus is God with us because the name of the Son, hindi po yung Son, no? Kaya maraming na diyan na naliligaw, the name of the Son, sapagkat ang kanyang pangalan ay tawaging Ama. Ang kanyang pangalan ay tawaging Diyos. No? Hindi yung anak. Hindi sinabi ng Biblia na ang anak ay tawaging Ama. Hindi po sinulat ng ganun. Ang sinabi, ang pangalan ng anak. So, sa New Testament, nang dumating ang Kristo, sa English, ang pangalan niya ay Jesus. Actually, sa Hebrew, yan ay Yeshua. Ibig sabihin ng Yeshua ay Jehovah or YHWH is salvation. So, sinabi rin naman sa Gospel of Matthew, saka sa Luke, na ang kanyang pangalan ay Jesus dahil sa iligtas niya ang kanyang bayan. Siya ay Savior. So, nandoon din. So, ituon natin palagi rito ng ating Savior ay ang Panginoong Hesukristo. So, therefore, the mystery, ang mystery rito na iisang Diyos, nami-maintain po yan mula sa Old Testament, hanggang sa New Testament, ipinahayag na ang pangalang Jesus, ang pangalang Yeshua, the name of the Son shall be called Everlasting Father. The name of the Son shall be called Mighty God. So, yan po ang kaibahan, mga minamahal. Yung iba, diniretso nila no? Na, kaya tinatawag nila na ang Kristo ay nagkaroon ng controversy, naging Ama. See? Ngunit, ang revelation po dito, pagdating ng New Testament, ang kanyang pangalan. So, ito na.
Ito na. So, Isaiah 9:6, sa Old Testament, the name of the Son, Jesus, ibig sabihin, Yeshua, or YHWH, or Jehovah is salvation. Ang pangalan ni Jesus ay Jehovah actually. Jehovah the Savior. So that is the name of Yeshua. Combined yung Jehovah and Savior equals Yeshua. Ginawang English na Jesus, na translate din sa English na Lord. See? Dito, para lang maiayos natin itong ating panampalataya. Ito na. Pagdating ng New Testament, ipinanganak na. See? Nandoon na yung Kristo. See? Ipinanganak na. So, bata, no? Ang galing doon sa Isaiah 7:14, ito ang hula. Ano ha? 7:14. Sabi rito, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel means God with us. So the name of Jesus is God with us. The name of the Son, is God with us. The name, hindi po mismo yung Son. See? Ngayon, ang sabi rito, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo. The word Panginoon here is, sa Old Testament, ay YHWH. See? Magbigay sa inyo ng tanda na rito, isang dalaga ay maglihi at manganak ng isang lalaki at tawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. So, itong bata, panganak siya sa magitan ng berhen. Ito yung hula. Papaano yan? So, ang hulang ito, 700 years na naghula si Propeta Isaiah doon sa mga Israelita. So, after 700 years, batay sa estimate ng mga Bible scholars sa mga historian, kasi sa Biblia, ang gobernador po ng ipinanganak si Jesus Christ ay si Herodes, si Herod. Governor, siya po ay governor of Judah. It is a province, sakop siya dati ng Rome, ng Roma. The Empire of Rome, sakop niya ang Israel dahil sa Empire ng Rome halos buong buong daigdig sakop niya. So si Julius Caesar, Augusto Caesar sa kapanahunan na 'yon. See? Nakatala sa New Testament, sa Gospel of Matthew. So the New Testament and the Old Testament is a historical book. So kaya sinusundan natin ang hula. So, nung ipinanganak ang Kristo, pinangalanan nga siya, batay roon sa sinabi sa hula, pangalanan mo siyang Yeshua. So, isinalin sa English, Jesus. Then, tawagin mo siyang Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. So, the name, no? The name of the Son. Ito na, dumating na sa New Testament. Sa Book of History, ang estimate po niyan ay more or less 4 BC or 6 BC. So, ibig sabihin, ngunit sa kalendaryo, ang Anno Domini or AD, nag-umpisa nung aktual ng ipinanganak ang Kristo. So, ang ating kalendaryo, nag-umpisa doon sa AD 1, ibig sabihin, 1st century AD. Yan ay 100, year 1 up to year 100. Up to year 200, yan po ay 1st century, then year 200, 2nd century, year 300, 3rd century. See? So, 1st century, ipinanganak ang Kristo. 1st century. Bata siya, bata. Pero yung batang ito, hindi katulad natin. Galing tayo sa alabok No? We originated from Adam and Eve. See? We originated from Adam and Eve. Kaya, tayo naagnas pagka mamatay ang tao, naagnas po yan Pero iba itong bata na Kristo.
Ano ha? Dahil nung siya yung pinanganak, nagdalang tao ang Birhen. Paano siya nagdalang tao? Yung hula ni Isaiah, 700 years before New Testament, dinala ngayon ni Angel Gabriel doon sa mag-asawang si Jose at si Santa Maria. See? At sinabi ng anghel, oh, Maria, magdalang tao ka. Aba, paano naman ako magdalang tao? Wala naman akong hindi naman ako nagalaw ng lalaki. Pero actually, sa panahon na yon, nakaano na sila, pinagsama na sila bilang mag-asawa ni si Joseph and Mary. Ayon doon sa banal na kasulatan. Pero there is no sexual involvement. Wala. As is, wala talaga. Ang ibig sabihin dito, ang pagdalang tao ni Maria is sa magitan ng pronouncement ng angel na matutupad sa iyo. Birhen Maria, ang sinabi ng banal na kasulatan, magdalang tao ka. O paano ako magdalang tao? Sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. So ibig sabihin, sa pamagitan ng salita ng Diyos ay magdalang tao ang Birhen. Ayon doon sa Isaiah 9:6 and Isaiah 7:14. So, ang sabi ni Maria, so paano mangyari yon? Sundin mo lang ang sinabi ng hula. Sabi ni Maria, o sige, masusunod ang Panginoon. So kaagad ay nagdalang tao yung Birhen Maria. Alam niyo mga kapatid, pagka hindi natin ano ang misteryo ng Kristo, magkaroon ng yung bang kaguluhan ng pagkilala sa Diyos. Tandaan lamang natin dito na ang pangalan ng bata ang tawaging Diyos. Ang pangalan ng bata ang tawaging Ama. See? So ito na. Pinanganak na yung bata. Ang mother niya, sa pinanggalingan, si Maria. Yun namang ama ay si Jose. So, ibig sabihin dito, although siya ay ipinanganak sa magitan ng salita ng Diyos, yun ang tinatawag na bagong tao, bagong nilalang, mga kapatid. The first Adam ay tayo ang mga nanggaling sa first Adam, mula tayo sa alabok. So, sa alabok tayo nanggaling, sa alabok din babalik. So makita natin, pag ang tao ay namatay, halos isang dakot lang din na alabok, kahit gaano kalaki ng kanyang katawan. Ang Kristo hindi. Dahil siya ang the Word of God that become flesh. So dito, ang hula, ibig sabihin dito, ipinakilala na ang Ama. Kung paano sa Old Testament times ay bumaba ang Diyos na siyang Ama at siya ang Espiritu at ang Diyos ay banal kaya tinawag siyang Espiritu Santo. So originally, God is the Holy Spirit. Mag-isa lang siya. Tinawag siyang Ama. Bumaba siya roon sa Mount Sinai. Nakipag-usap kay Moises. Wala nakita si Moises. Tinig lamang ang narinig. Because God is the Holy Spirit, siya ay Espiritu, na ang Espiritu, kung ating ihambing sa ating kapanahonan ngayon, hangin. Katulad siya ng hangin. Tingnan nyo yung pagka ang hangin ay papasok, papasok siya, hindi natin siya nakikita, ngunit ating nararamdaman. So, nakipag-usap ang Diyos na Espiritu na siyang Ama sa Mount Sinai, doon siya bumaba, mga minamahal. So, doon siya bumaba. Isa lang ang Diyos ay Espiritu, tinawag na Ama. Ngayon, pagdating rito sa hula, ay magkaroon ng panibagong tao. Na ang taong iyon ay manggaling sa sinapupunan ng isang birhen at pangalanan siya na Yeshua, the Savior. YHWH is salvation, or Jehovah is Savior, or Emmanuel, God with us.
So ito, nandoon na. Sabi na natin na andoon na sa New Testament, dumating na ang Kristo. Mula noon sa year 1 hanggang year 30, nagkaedad na ng 30 ang Panginoong Hesus Kristo. So, ito na ang sitwasyon, mga kapatid. Nangaral ngayon ang Kristo, binautismuhan. Binautismuhan muna siya, 30 years old. Kung papaano ang Diyos Ama doon sa Mount Sinai ay bumaba, pagdating ng New Testament, 30 years old yung Kristo, tandaan po natin, iyon ay anak ni Maria, tao katulad natin. See? At siya ngayon, kung papaano ang amang Diyos na Espiritu, na siyang Diyos Ama na iisa, bumaba roon sa Mount Sinai, nakipag-usap kay Moises, sa New Testament naman, ito ang nangyari. Bumaba uli ang Diyos Ama, na siya yung Espiritu Santo. Tandaan po natin, no? Ang Ama, ang Diyos Ama, siya yung Espiritu Santo. So, isa lang, hindi sila dalawa. See, nami-maintain po yan. Bumaba siya ngayon, hindi na sa Mount Sinai, kundi doon na sa katawan ng Kristo, na tinatawag na anak ng Diyos. Doon sa River Jordan, nakita ni Juan Bautista, may hugis kalapate. Sabi ni Juan Bautista, nakita ko ang Espiritu Santo na bumaba. Tulad siya ng kalapate at tumahan doon sa Kristo na ang pangalan ay Jesus. So, ibig sabihin, sa halip na sa Mount Sinai, sa Old Testament, dito ngayon bumaba, ang binabaan ngayon ay ang katawan ng Kristo, edad 30. Yung Kristo habang bumaba, ang Diyos Ama, sinasabi niya, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinarugdan. So dito mga minamahal, tandaan nating mabuti na ang Kristo ay tao. Ang kanyang pangalan ay Emmanuel, God with us. Ang kanyang pangalan ay Yeshua or Jesus. Na ang ibig sabihin ay God with us. Ang kanyang pangalan ay Everlasting Father. Ang kanyang pangalan ay Mighty God. So itong tao na Kristo, tao katulad natin. Doon ngayon bumaba ang Diyos Ama na Espiritu Santo. Doon tumahan. Paano tumahan? Yun ay Espiritu na katulad nga sa atin. See? Di ba tayo? Marunong tayo magsalita, may tinig tayo. Ano ha? May sarili tayong tinig. Pagkatapos, paano tayo makahinga? Dahil sa hangin. Dahil sa hangin. Yun ang kombinasyon ng tao. Tao, katawan, tinatawag na espiritu ng tao, ibig sabihin yung kanyang buhay, see? At espiritu ng Diyos. Yan ang kombinasyon, mga minamahal. Sa Kristo, andoon na yung 30 years old. Bumaba ngayon doon ang Diyos Ama na Espiritu Santo. Tumahan ngayon doon sa Kristo. Nagiging katawan ngayon ng Diyos Ama ang katawan ng Kristo. Edad 30 years old. Nagiging templo ng Diyos sa lupa. Iyan po, sino nakaalam po niyan? Si Juan Bautista. Sino pa? Yaong mga apostoles. Pero ang mga Israelita, hindi po nila kilala. Hindi po nila kilala ang Kristo. Kaya nga pinatay nila yun eh. See? Nakala naman nila ay hindi mabuhay muli. So, sa kapanahunan ng ang Kristo ay tinahanan ng Diyos Ama, ang Kristo ngayon ay nangaral ng Ebanghelyo. Nasa loob sa Kanya ang Diyos Ama. So, ibig sabihin dito, ang Diyos na Espiritu ng Old Testament times,
bumaba ngayon sa Mount Sinai, sa panahon ni Moises, boses lang ang narinig. Pero pagdating ng New Testament, ang nakita ngayon dito ay si Juan Bautista at tumahan ngayon sa katawan ng Kristo at nagiging templo ng Diyos, ang katawan ng anak. So, ang kanyang pangalan, kaya tawagin siyang Diyos, ang pangalan ng anak, dahil mismo ang Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo na tumahan sa kanya, ay ginawa ngayong templo o ginawang katawan ng Diyos, ang katawan ng Kristo. See? Kaya nga tinawag po siya na Holy One. Holy One. Nangaral ngayon ang Diyos Ama doon sa loob ng katawan ng Kristo. Ganito ang pangaral. Sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3. Ito ngayon ang katugunan bakit ang Isaiah 9:6 ay tawagin ang pangalan ng anak na Diyos Ama, Everlasting Father. Kung bakit tawagin ang pangalan ng anak na Mighty God. Dahil sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3, mismo ang Panginoon Kristo na ang nangaral at ang nagsasalita dito ay ang Diyos Ama na nasa loob ng kanyang katawan. Dito ngayon ipinakilala ang pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos ng pangalang Jesus. Juan 17:1-3. Ganito, mga minamahal. Juan 17:1-3 ay sinasabi. Ang sabi rito, ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit at sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng binigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Tingnan niyo mga kapatid. Ang Panginoong Jesucristo, edad 30 years old, nangaral ng Ebanghelyo. Ang nangaral doon, ang nagsalita ay ang Diyos Ama. Ipinapakilala na upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay kailangan makilala nila na iisa lamang ang Diyos. At ang iisang Diyos na yon ay ang Diyos Ama. So, ang Diyos Ama na nagsugo, nandoon sa loob ng katawan ng Kristo. Ang isinugo ay ang katawang tao na nakikita ng mga Israelita. See? Nangaral ang Kristo. Kaya nga binabato siya, Binabato siya. Ayaw maniwala sila. Sabi ng Kristo, kung hindi kayo maniwala na ako nga, ay mamatay kayo sa inyong kasalanan. Dahil hindi nila, ito ang ikinubli na karunungan sa kanila. Tayo pagka nagbasa tayo ng Biblia, makikita natin ang mga characters. Pero sa kapanahunan na yun, ang mga characters, ang mga Israelita ay dahil sa minimaintain nila na ang Diyos ay Espiritu, na siyang Ama, nagulat sila ngayon sa pangaral ng Panginoong Jesucristo. Na ang sabi na ang nagsugo sa akin ay nasa akin. Ibig sabihin, nakatira sa kanyang katawan. Doon sila nagagalit ang mga Israelita. At ang Diyos Ama, dapat makilala niyo na isang Diyos na tunay. At ang kanyang isinugo na si Jesucristo. Juan Kapitulo 17, versikulo 3, na ang sabi rito, at ito ang buhay na walang hanggan. Tingnan niyo the everlasting life
kung paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan makilala natin ang isang Diyos na tunay. Dahil kung hindi natin siya makilala, hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ito. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay na siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Tingnan nyo, mga kapatid. Ang nagsugo nasa loob ng katawan ni Jesus. Ang isinugo ay si Jesus na siyang tao. Siyang Kristo na nakikita ng mga Israelita. See? So, ang ipinakilala dito na ang Diyos Ama na nasa loob ng katawan ni Jesus Christ, yun ang tunay na Diyos. Ang Kristo na tao, hindi po yun Diyos, mga minamahal. Pagka makarinig sila ng ganito, yung mga tinatawag na nasanay ba sa tinatawag na Trinity, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magagalit. Pero iyan ang sinasabi ng Biblia. Na ibig sabihin dito, ang Jesus Christ isinugo. Ang nagsugo, nasa loob ng kanyang katawan yun ng Diyos Ama. So, ang sinabi rito, na ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama. At na siyang iyong isinugo. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala na isang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. So dito na kinonfirm na ang pangalan na Jesus Christ ay tawaging Ama. So that is the wisdom of eternal life. Na kailangan makilala natin na ang pangalan ni Jesus Christ is the everlasting Father. The God of salvation. Jesus, kaya nga tinatawag siya na Savior. See? Tinatawag siya na Savior because the name of Jesus shall be called Father. Bakit? Kasi nakatira sa kanya ang Father, ang Ama. Ang katawan ni Jesus na tao, ginamit bilang katawan ng Diyos. Kasi wala namang katawan ang Diyos dahil Espiritu. Ginamit niya ngayong katawan ang Kristo sa lupa. Sa kapanahunan ng New Testament. Kaya habang nangaral siya, nagkaroon ng katawan ng Diyos. Nangaral siya. Panay ang pangaral niya. Ipinakilala muna kung sino ang tunay na Diyos. So, ang tinig, mga kapatid, ang nagsasalita doon, yun ang tunay na Diyos, ang Diyos Ama na nasa loob ng katawan ni Kristo. Ang Kristo na nakikita bilang tao, hindi yun Diyos. Hindi. Dahil ang Diyos ay hindi tao. Ang tao ay hindi Diyos. So, ang makilala lamang yung mga taong makaangkin ng buhay na walang hanggan. Pinakilala rito ng Panginoon Kristo ang kanyang sarili sa kanyang mga apostol. Hindi alam ng mga Israelita na ang Diyos ang mapala nandoon sa katawan ng anak. So, itong anak ngayon, siyang isinugo, ang pangalan niya ay Jesus Christ. Yun po ang pangalan ng Ama. Amen? So, ang pangalan ng Jesus means Savior. Yeshua, YHWH is salvation. So, Jesus is Savior because His name is the only name who can save. Wala nang ibang makaligtas pa kundi sa pangalan ni Jesus dahil iyan po ang pangalan ng Ama, mga minamahal. Amen? The name of the Son shall be called Everlasting Father. The name of the Son shall be called Mighty God. Hindi po ang Son, hindi po ang anak. So, ang everlasting life po natin dito ay mamintin natin na isa lamang ang Diyos. At ang Diyos, na sinasabi ng banal na kasulatan, ang kanyang pangalan ay Lord Jesus. Pero ang kanyang katawan, hindi po yun Diyos. Hindi po. Templo po niya yun. Templo po niya yun dito sa lupa. Kaya nga, iyon, bakit ginawa, mga minamahal? Dahil baguhin na ang palatuntunan. Baguhin na ang kautusan. Kasi hindi naman nasunod ang Ten Commandments. Palaging binabaliwala ng Old Testament Israel ang Ten Commandments. Dahil sila ay
literal sila na gumagawa sa harapan ng mga tao, kunwari sinusunod nila ang Ten Commandments, pero sa lihim hindi po sila sumusunod. Nilalabag po nila ang kautusan. Ngayon nakita ng Diyos na yung mga hintil, yung mga hindi mga Israelita, kahit hindi sila binigyan ng kautusan, gumagawa sila ng kabutihan. So naawa ang Diyos. So itong Kristo, ang misteryo po rito, ito po ngayon ang kapalit. Kapalit ng sacrificial offering. Dahil sa kapanahonan ng Old Testament, mapatawad lamang sila sa kanilang kasalanan kung magkatay sila ng hayop. Karnero. Ang mga mahirap, ibon, yung mga kalapate. See? Mga mayaman, kung ano man ang kaya, lamb. See? Mga karnero, mga kordero. Kaya nga ang Kristo ay kordero ng Diyos. Bakit po? Ito po ay hindi pinapaniwalaan ng mga Israelita hanggang ngayon. Na pinalitan na ng Diyos ang kautusan. Na ang kapatawaran ng kasalanan ay sumagitan na ng pangalan ni Jesus Christ. Bakit? Dahil ang pangalan ni Jesus Christ is Yeshua, Jesus is the only Savior. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. At ang kanyang pangalan na Jesus ay tawaging Everlasting Father. Mighty God. So, the Savior is Jesus. Ngayon, bakit namatay ang Kristo? Dahil yun ang sacrificial lamb, mga minamahal. Sa Old Testament times, magkatay sila ng karnero. Kaya nga, ang pagpatay kay Jesus, sa kapanahonan din ng Passover, yung mahal na araw, di ba, tuwing mahal na araw, no? Sa kapanahonan ng mahal na araw, ay meron din silang kinakatay na karnero. Di ba, sikat yung Last Supper? Si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga apostol, kumuha kayo roon ng karnero. Dahil huli na to, na makita ninyo ako. Sabi ng ganon. Dahil papatayin na yung kordero ng Diyos. See? So, yung Passover, yung mahal na araw na palaging sineselebrate, yan po is to commemorate the death of Christ. Sa Israelita naman, ang katumbas naman yan ay ang pag-offer nila ng lamb for the yearly forgiveness of sins. Ang kanilang high priest, magkatay. Lord, mag-pray. Ito po ang aming alay sa inyo. At the same time, hindi alam ng Israel na ibig nilang patayin ang Kristo. Ang pagpatay sa Kristo, it is the sacrificial lamb of God. Habang nagkatay sila ng literal na mga karnero, at the same time, si Kristo naman ay ipako nila sa cross upang mamatay. Then, iyon ngayon ang umpisa ng New Testament. Na pagkamatay ng Kristo, paano namatay ang Kristo? Umalis muna yung Ama sa katawan. Kasi, the Father is everlasting, eternal, hindi mamatay ang Diyos. Kaya nga ang tanong, bakit namatay ang Kristo? Talagang mamatay ang Kristo dahil yun nga ay katawang tao. See? Dahil kailangang mamatay ang Kristo dahil iyon ang magbigay ng kapatawaran ng lahat ng mga tao regardless of race. So, ang mga Israelita na hindi naman naniwala na sa pangaral ng Kristo ay nanatili sila sa Old Testament na lamb sacrifice, yung karnero na 4 ang paa. Yan, hingis na ng patawad. Lord, ito, nagkatay kami ngayon, patawad. Hindi na alam na binago na. Na ang Kristo ngayon, nandoon na mismo ang Ama sa katawan ng Kristo, nangangaral kung hindi kayo maniwala na ako nga, mamatay kayo sa inyong kasalanan. Nagalit sila. Sabi nila, tao ka, magkunwari kang Diyos. Kasi nakaalam lang mga apostoles. Ito ang sinasabi. Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11. Ito, mga minamahal.
Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling parilito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Ang versikulong ito, mga kapatid, ay patungkol ito sa second coming of Jesus. Sinabi niya ito sa kanyang mga apostol. So ipaghanda ko kayo. Sabi ng ganoon. So, at sabi at kung saan ako paroroon ay malalaman ninyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, si Apostol Tomas, Panginoon, hindi namin malalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay makilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nangakilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi mo baga, hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama? Ibig sabihin, si Jesus, kasama niya ang Ama, at ang Ama ay nasa akin. Ibig sabihin, ang Ama ay nasa loob ng kanyang katawan. At sinabi niya, ang aking Ama, sabi niya, kung ako'y makilala ninyo, ay makilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya ay inyong nakita at nangakilala. At siya ay inyong nakita, sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakilala sa akin ay, ang nakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi mo baga, hindi ka baga ng palataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di, kaya ay magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. So, ang sabi ng Kristo, ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Ang Ama ay nakikita ninyo, kung ako'y nakikilala ninyo, ay nakikilala ninyo ang Ama. At ngayon, siya ay nakilala ninyo at nakikita ninyo. Kaya sabi ni Philip, ipakita mo sa amin ang Ama. Sabi ni Jesus, matagal na tayong magkasama. Hindi nyo pa rin ako nakikilala. Sabi ng Jesus. Dito pinapatutuhanan, mga kapatid, na iisa lamang ang Diyos. Ang tunay na Diyos ay yung Ama na nasa loob ng katawan ni Jesus. Yun yung nagsasalita, sabi ni Jesus. Hindi ako nagsalita, kundi pagsalita ng Ama, lumalabas sa aking bibig. Kung ano ang kanyang sinasabi, yun ang sinasabi ko sa inyo. Sabi ni Jesus. At sa ganitong pagkakataon, mga minamahal, nang malaman ito ng mga Israelita, ay pinagbabato nila ang Kristo. Nasabi nila, ikaw na tao, magpakilala kang Diyos. Kasi nga hindi nila nakikilala na ang Ama pala ay ang nagsasalita. So dito, mga minamahal,
ay ipinapatunayan lamang natin dito na nami-maintain ng Biblia ang iisang Diyos. That God is one. Siya lamang ang iisang Diyos. So, sa ating serye ngayon ay God is one. Paano naging one? Nami-maintain dito na ang tunay na Diyos ang siyang Ama. At ang Ama na bumaba sa Mount Sinai, Espiritu. He is the Holy Spirit. Kaya isa lang. Dahil ang Holy Spirit ay siya ang Father. Sa New Testament, bumaba uli ang Holy Spirit. Siya rin yung Father. So, iisa lang ang Diyos, ang Holy Spirit na siya yung Father. Binabaan niya ngayon ang ginagawa niyang templo sa lupa, ang Kristo, ang katawan ng tao, na ang pangalan ay Jesus. At ang pangalan ni Jesus ay tawaging Everlasting Father, Mighty God. Dahil doon ngayon tatahan ang Diyos Ama sa kanyang katawan. So, ang pagpakilala sa Jesus na siyang Ama ay dahil sa ang kanyang pangalan ay siya rin ang pangalan ng Ama. So, God is one, nami-maintain po yan, but the Christ is not the God, but the Father who abide or live inside the body of the Son. Sa ngayon, dito lang muna mga kapatid, upang sa sunod na serye ay talakayin natin that God is Holy One, not Holy Trinity. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoon Hesukristo.